Matatapang na piloto na lumilipad sa mas pinalakas na eroplano. Ito ang karanasang hindi malilimutan para sa mga tagahanga ng abyasyon habang ang malalakas na ugong ay bumabayo sa tuyong hangin ng disyerto. Ngunit nang humiwalay sa formasyon ang Galloping Ghost, ang kasabikan ay agad naging takot. Diyos ko! Sa 9 na segundo, ito na ang pinakamalalang airshow sa kuna sa makabagong kasaysayan ng United States. May problema ba sa eroplano? May lumabas bang babala? Hindi ba talaga maiwasan ang nakakatakot na pangyayaring iyon? Ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay magbabago sa karera magpakailanman. Nakatago sa disyerto ng Nevada, ang Reno Air Races ay parang pagbabalik sa mga unang araw ng paglipad. Sa 8 milyang paikot nito, malaya ang mga piloto na umarangkada at maglabanan ng dikit-dikit ang mga pakpak. Lumilipad sila sa mababang altitude, kakaibang kilig na umaakit ng libu-libong tagahanga taon-taon. Kung delikado na talaga ang e-sport ng air racing, mas lalo pa itong pinatindi ng unlimited class sa Reno. Pinapayagan nito ang mga piloto magpalipad ng eksperimental na eroplano na may propeller na halos walang limitasyon sa pagbabago. May kategorya ito para sa lakas at bilis, at iisang grupo lang ng eroplano ang kaya dito. Makukulay at may magagarbong pangalan. Ang mga fighter plane noong ikalawang digmaang pandaigdig ang karamihan sa mga kalahok. Ang ugong ng makina ng mga minamahal na eroplano at ang mga alamat na lumilipad dito ay tampok ng palabas. Si Jimmy Lee Ward ay isa sa mga alamat na iyon. Isa siyang stunt pilot sa Hollywood at batikang piloto na nagsimulang lumipad noong siya ay nasa gitnang paaralan pa lamang. At naging mahalaga ang kanyang karera upang maunawaan kung paano nangyari ang trahedya sa Reno. Bukod sa pagpapalipad ng daan-daang eroplano, naging miyembro rin siya ng lupon para sa eksperimental na sasakyang panghimpapawid at lumipad sa makataong misyon sa buong buhay niya. Kaya't ang kanyang karanasan sa aviation ay higit pa sa cockpit. Isang mahalagang detalye ito. Si Jimmy ay kilala sa kanyang mapangahas na espiritu at siya ay nagmamay-ari ng isang kilalang racer na tinatawag na Galloping Ghost. May hawak itong ilang record sa Reno at dumaan sa matitinding pagbabago sa paglipas ng panahon. 4 na taon bago ang trahedya, nilayon ni Jimmy na basagin ang speed record sa unlimited class. Bagamat mabilis ang eroplano, kailangan nitong lumampas sa 500 milya bawat oras na nangangahulugang malalaking pagbabago. Kasabay nito, hindi tiyak ang kinabukasan ng sport. Sa 40 taon ng Reno Air Racing, 19 na piloto ang namatay dahil sa sira ng makina at banggaan sa ere. Maaaring magdulot ng kamatayan ang maliit na pagkakamali, kaya kinwestiyon ng mainstream media kung sulit ang sport na ito. Dagdag pa rito, ang mataas na gastos at mababang interes ng publiko ay nagdulot ng kakaunti at palayo ng palayong mga lugar para sa karera. Kaya may pagpipilian sila, gawing mas ligtas ang lahat, na maaaring maging hindi na kasing exciting at isugal na tuluyang mamatay ang sport o itulak ito sa sukdulan at subukang makakuha ng mga bagong tagahanga. Para makuha ang record-breaking na bilis, binago ni Jimmy ng malaki ang disenyo ng Galloping Ghost. Kasama dito ang pagpapaikli ng pakpak, pag-streamline ng katawan ng eroplano, at pagbabago ng sentro ng grabidad. Tinanggal din ni Jimmy ang mga itinuturing niyang hindi mahalagang bahagi para mabawasan ang bigat at binago ang isang mahalagang bahagi. Kilala bilang trim tabs, para silang power steering at cruise control ng isang eroplano. Sa matataas na bilis, mahalaga ang stabilizer flap para sa ligtas na paglipad at itinakda ni Jimmy ang kanang trim tab sa nakapirming anggulo. Bagamat mas mabilis na ang eroplano ngayon, naging mas mahirap itong kontrolin dahil sa mga pagbabago, kaya kinailangan ni Jimmy na laging manu-manong i-adjust para mapunan ang nawalang movable trim tab. Iba rin ang naging paraan ng paghawak nito kumpara sa nakasanayan niya dahil sa bago nitong aerodynamic na anyo. Pero may mas malaking problema na hindi napansin ni Jimmy. Hindi siya isang inhinyero. Ayon sa mga tala, ginawa ang mga pagbabago gamit ang intuitive na kalkulasyon ni Jimmy at hindi sa pamamagitan ng technical na simulation. Kung may background sa engineering si Jimmy, malalaman niya na hindi na balanse ang aerodynamics ng eroplano at masyadong sensitibo ang mga kontrol nito kapag mabilis ang takbo. Ang Galloping Ghost ay itinulak ng halos lampas sa limitasyon nito. Kaya nanganganib itong mawalan ng kontrol o masira ang estruktura. Parang lalo pang pinalala ni Jimmy ang sitwasyon nang i-tunes niya ang makina
para maglabas ng matinding lakas na nangangailangan ng bagong cooling system. Lalo pa nitong binago ang balanse ng eroplano at labis na nagdagdag ng stress sa balangkas ng eroplano. Nang matapos ang trabaho, tinantiya ng mga eksperto na ang Galloping Ghost ang pinakabinagong 51 Mustang sa buong mundo. Kung alin man sa FAA o mga inhinyero ang nagsuri sa eroplano, mapapansin sana ang mga problema sa disenyo nito. Wala naman sa mga ito ang nangyari dahil hindi pina-inspeksyon ni Jimmy ang eroplano at walang naitalang pagbabago. Hindi lang ang mga pagbabago ni Jimmy ang naging problema. Nagkaroon ng mga pagkakamali na nagpahintulot kay Jimmy na mapalipad agad ang delikadong eroplano niya. Nang isali ni Jimmy ang Galloping Ghost sa 2,000 siyam Reno Air Races, sinabi niya sa mga organizer na malaki ang binago sa estruktura nito. Dahil hindi lumipad ang eroplano, walang nag-inspection dito. Nang subukan ni Jimmy na sumali ulit sa karera noong 2010, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang aplikasyon. Binanggit lang niya ang bagong cooling system ng eroplano. Iniisip na alam na nila ang malalaking pagbabago mula noong nakaraang taon. Hindi maayos ang tala ng mga organizer ng karera, kaya hindi nila alam na hindi na inspeksyon o marami ng binago sa eroplano. At dahil ang bagong cooling system ay maliit lang na pagbabago, nilaktawan din nila ang inspeksyon noong 2010. Pangalawang pagkakamali, hindi dapat pinayagang lumipad si Jimmy matapos hindi makasali sa qualifiers. Pero pinayagan pa rin nila siya dahil sa isang butas sa patakaran base sa dati niyang performance sa track. At hindi doon natapos ang mga pagkakamali. Iniulat lang ni Jimmy ang bagong coolant system sa FAA at federal na paglabag na ito. Maaaring mabawi ang lisensya niya o makulong siya dahil sa panlilinlang. Pero nakalusot si Jimmy dahil hindi ininspeksyon ng FAA ang eroplano noong dapat sana nilang gawin ito. Nilabag niya rin ang ibang regulasyon. Ayon sa sertipiko ng airworthiness, dapat ay pinanatili ni Jimmy ang Galloping Ghost sa Florida. Hindi sinunod ni Jimmy ang utos. Nilipat niya ito sa 2 estado at nag-illegal na flight tests sa 3 estado. Ang mga pagsubok sa eroplano ay dapat nagdulot ng mas malaking problema kay Jimmy. Ayon sa flight log, hindi pa naaabot ni Jimmy ang kalahating oras na kailangan para sa kaligtasan ng eroplano. Wala sa mga pagsubok na ito ang ginawa ng mabilis. Sinabi niya sa mga tagapag-ayos ng karera na mas maraming oras siyang ginugol sa pag-fill out ng entry form para sa mga kompetisyon. Sa huling kapabayaan, nagsumite siya ng mas batang edad sa entry form. Isang malaking pagkakamali na hindi napansin ng tagapag-ayos at nagpakita ng kanilang hindi mapagkakatiwala ang pagbantay sa detalye. Kaya dito, mayroon tayong isang experimental na eroplano na itinulak sa hangganan ng kakayahan nito at ni hindi man lang tiningnan ng isang inhinyero ang eroplano. Paano nga ba magkakaroon ng problema? Sa kabutihang palad, wala namang naging problema noong taon na iyon. Tumigil ang mga karera dahil sa malalakas na hangin, kaya hindi nakalipad ang eroplano. Siyempre, nadismaya si Jimmy, iniisip na inagaw ng masamang panahon ang pagkakataon niyang makuha ang speed record. Sa totoo lang, naantala lang nito ang bunga ng kanyang padalos-dalos hanggang sa sumunod na taon. Nang magsimula ang Reno Championship noong Setyembre 2000 at 11 ikatlong beses na ni Jimmy, subukan pa rin ang Galloping Ghost sa karera. Kahit kumpiyansa siya sa mga binago, hindi pa rin niya maiwasang kabahan na baka muling makaranas ng problemang mekanikal. Nasa mahusay na kondisyon ang eroplano at pinabilib ni Jimmy ang mga tagahanga sa isa sa pinakamabilis na qualifying speed. Lumampas pa siya sa 500 milya bawat oras, kaya siya ang naging paborito na makabasag ng speed record at maging tampok sa palabas ng taon na iyon. Pero habang sumasali siya sa mas maraming race session, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Bagamat mabilis ang Ghost, nagkakaroon ito ng mas malalang problema sa pagmamaniobra kapag mabilis ang takbo. Napansin ni Jimmy na ang mga trim tab o stabilizer flap sa buntot ng eroplano ay masyadong maluwag, kaya hiniling niya sa kanyang mekaniko na inspeksyonin ang eroplano. Isa lang ang tab na tiningnan at hinigpitan lang ang maluluwag na tornilyo nang hindi alamin ang sanhi ng problema. Walang alam si Jimmy sa mga panganib at sabik siyang makuha ang speed record sa mga susunod na araw. Matapos ang malakas na performance, pumasok si Jimmy sa Gold Heat noong 16 Setyembre 2011. Libo-libong manonood ang pumila sa grandstand sa tabi ng track. Iniisip kung sino ang papasok sa final race mamaya. Sa gitna ng usok at naglalabas ang apoy, sinimula ng unlimited class ang kanilang mga makina.
Habang paakyat sila sa maputlang maulap na langit, si Jimmy ay nasa likod ng grupo. Sa ikinatuwa ng mga tao, balak niyang gamitin ang mas mataas na bilis at lampasan ang mga kalaban. Sa kalagitnaan ng karera, pangatlo si Jimmy at nakikipaglaban para sa pwesto laban sa isang eroplano na tinatawag na Voodoo. Ayon sa datos, umabot siya ng 500 at 12 milya bawat oras sa karera, na pinakamabilis na bilis ng eroplano. Ngunit ang labis na stress ay nakakasira sa balangkas ng eroplano. Habang lumiliko si Jimmy para habulin ang unahan, malapit nang maputol ang mga tornilyong hinigpitan nila kanina na nagdadagdag ng stress sa eroplano. Makikita sa mga larawan ang malalaking baluktot sa katawan ng eroplano at isang bahagi ng balat nito na natanggal sa windshield. Nasa panganib ng masira ang eroplano sa ere at walang alam si Jimmy o ang ground crew tungkol dito. Habang nililiko ni Jimmy ang ikawalong pylon, inihahanay niya ang sarili para lampasan si Voodoo sa tuwid na bahagi pa uwi. Nang pumasok siya sa aerodynamic wake nito, nakarinig ang mga tagahanga ng kakaibang tunog na parang bumubulwak mula sa itaas. Sa wakas, nakatagpo na ng katapat ang mga hindi maayos na planong pagbabago. Sa magulong hangin ng kabilang eroplano, lumiko pakaliwa ang Galloping Ghost. Pilit na sinusubukan ni Jimmy na kontrolin ang galaw, pero wala siyang magawa para mabago ito. Dahil sa maluwag na mga tornilyo, matindi ang panginginig ng kaliwang trim tab. Sa loob ng wala pang isang segundo, naputol ang tab mula sa mga control mechanism nito, dahilan para umikot ito ng lampas sa normal nitong hangganan. Dahil dito, biglang pumaimbulog ang Galloping Ghost at naranasan ni Jimmy ang 17 Gs, halos doble ng nararanasan ng isang fighter pilot. Napakabigla ng pagbabago ng direksyon kaya nawalan ng malay si Jimmy at ilang sandali lang ay tuluyang natanggal ang maluwag na trim tab. Dahil sa nawawalang tab habang mabilis ang eroplano, napilitan itong lumipad ng baligtad. Nakabuo ito ng isang loop sa ere na nagbago ng direksyon nito at nagtulak sa eroplano papunta sa mga tao. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong sumisid ng mabilis at bumangga sa isang very important person na upuan. Ang nagsimula bilang isang record-breaking na karera ay nauwi sa isang pambansang trahedya. Bumangga sa lupa ang Galloping Ghost sa bilis na 500 milya kada oras at nadurog sa lakas ng impact. Agad namatay si Jimmy, napunit ng mga bahagi ng eroplano habang ang umiikot na propeller ay humiwa sa sinumang nadaplisan sa karamihan. Ang pagkawasak ng eroplano ay nagpadala ng mga piraso nito na tumilapon papunta sa grandstands. Tinamaan ang mga manunood na malapit doon. Ang iba naman ay tinamaan ng matutulis na piraso ng bakal na nagdulot ng matinding takot sa kanilang mga pamilya nang makita ang malalaking sugat. Habang tumutulong ang mga paramedic sa mga nasugatan, bumalot ang pulang ulap. Dahan-dahang napagtanto ng mga nakasaksi ang lawak ng pagkawasak na nagaganap sa harap nila. Ngunit kahit gaano man kakilakilabot ang naging resulta ng banggaan, ang matinding-tindi nito ang siyang nagligtas ng mga buhay. Dahil bumangga si Jimmy sa napakatarik na anggulo, nasalo ng lupa ang karamihan ng enerhiya. Hindi rin dumulas ang eroplano sa ibabaw ng lupa na sana'y nagdulot ng mas marami pang nasawi. Ngunit kaunting ginhawa lang ito para sa mga pamilya ng namatay at mga manunood na nasugatan at nagbago ang buhay. Mahigit 60 katao ang tinamaan ng mga debris at ang ilan sa pinakamatitinding sugat ay kinailangang putulan ng bahagi ng katawan. Habang inaalagaan ng emergency services ang mga nakaligtas, nagtatanong ang lahat kung bakit biglang nawalan ng kontrol ang eroplano. Sa bihirang pagkakataon, ang tamang tao para sumagot sa tanong ay nasa gitna ng mga tao. Naroon ang mga investigador ng Maritime Transportation Safety Board sa Reno. Nakakatawang isipin, para itaguyod ang kaligtasan sa industriya, ito marahil ang nag-iisang pagkakataon sa kasaysayan ng kawanihan na ang mga tauhan ay naging direktang saksi sa isang aksidente. Agad nilang sinuri ang mga labi ng eroplano, hinahanap ang posibleng dahilan ng pagkawala ng kontrol. Pero karamihan sa eroplano ay hindi na makilala. Dahil sa mga larawan at video ng tagahanga, napansin nilang may nalaglag na trim tab na nagbabala sa iba pang senyales ng kahinaan sa estruktura. Natagpuan ang tab malapit sa ikasyam na pylon ng circuit kasama ng mga bahagi na nagkakabit nito sa eroplano. At dito gumawa ng nakakagulat na tuklas ang mga investigador. Gumastos si Jimmy ng libu-libong dolyar sa muling pagbuo at pagbabago ng Galloping Ghost. Pero hindi talaga nakakapit ang lock nut sa mga tornilyo ng trim tab.
Natagpuan ang mga ito na may dilaw na pintura kahit pilak ang eroplano. Pagkatapos nilang saliksikin ang kasaysayan ng eroplano, napagtanto nila na huling lumaban ang eroplano na kulay dilaw noong 1985. Ibig sabihin, 26 na taon nang hindi napapalitan ang mga lock nut. Labis na iyon sa karaniwang buhay ng mga ito na ilang taon lang dapat. Nakakagulat ang revelasyong ito tungkol sa estilo ng pagtatrabaho ni Jimmy sa eroplano. Habang mas marami pang natutunan ang investigador sa eroplano, mas dumarami rin ang tanong tungkol sa disenyo nito. Napansin nilang walang naidokumento sa mga pagbabago. Wala ring alam ang mga mekaniko ni Jimmy sa karera sa ginawa nila. Kaya kinailangan ng mga investigador na umasa sa paghahambing ng mga larawan ng eroplano sa orihinal nitong mga plano. Matapos ang ilang linggo ng pag-aaral, malinaw na nilang nakita ang problema. Bagamat ang pagkawala ng trim tab ang sanhi ng pagkawala ng kontrol sa eroplano, isa lang ito sa maraming dahilan ng pagbagsak nito. Kasama dito ang mahinang maintenance at iba't ibang depekto sa disenyo na nakaapekto sa aerodynamics. Sabi ng mga investigador, sana ay naiwasan ni Jimmy ang aksidente kung kumonsulta siya sa inhinyero at pinalitan ang lock nut. Kung hindi ginalaw ni Jimmy ang kanang stabilizer, hindi sana masyadong umakyat o lumiko ng matalim ang eroplano. Sana ay nabawasan ang puwersa sa kaliwang trim tab kaya hindi ito naputol. Sa ganitong sitwasyon, hindi sana biglang tumaas ang mga kontrol at hindi sana nawalan ng malay si Jimmy kaya maiiwasan sana ang sakuna. Ang totoo, gumawa si Jimmy ng mga pagbabago na hindi siya kwalipikado at 11 katao ang namatay habang 69 ang nasugatan dahil dito. Ang balita ng panibagong pagkamatay sa Reno ay nagdulot ng tanong sa kaligtasan ng air racing at may ilang nagsabing dapat na itong itigil. Pero kahit ang mga nasugatang tagahanga ng Reno ay iba ang naramdaman. Marami ang sa huli ay bumalik para manood ng air races at noong 2025 nakahanap ng bagong tahanan ang kampyonato sa Roswell, New Mexico. Pagkatapos ng kanilang investigasyon, nagbigay ang Maritime Transportation Safety Board ng ilang mga rekomendasyon upang maiwasan ang susunod na sakuna. Kasama rito ang paglayo ng mga tao mula sa mga racetrack at ang sapilitang pre-race inspection ng mga eroplano sa unlimited class. Napansin nila na pwedeng lumala pa ang insidente. May truck ng gasolina na nakaparada malapit sa aksidente na posibleng sumabog kapag tinamaan ng debris. Sa sitwasyong ito, ang mga harang sa paligid ng very important person seating areas ay maaaring dumaan sa gitna ng mga tao na magdudulot ng daan-daang sugatan. Nilinaw ng FAA ang patakaran sa paghihiwalay ng tao sa karamihan. Mas mahigpit na patakaran ang ipinatupad ng mga tagapag-organisa at kailangan magsumite ng dokumento ang mga may-ari ng eroplano bilang patunay ng kaligtasan. Ang Estados Unidos ay may maganda at mataas na tala sa kaligtasan ng abyasyon. Sa kabutihang palad, ang insidente sa Reno ang huling beses na may namatay na tagahanga habang nanonood ng air race. Panoorin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.